Nung nakaraang video, nag-design tayo ng custom printed circuit board para sa ating piso Wi-Fi bendo machine. Saktong-sakto siya. Ang ganda ng pagkakagawa dito. Pero ngayon, gagawa tayo ng bago. Tapos ituturo ko sa inyo kung paano ko nakuha yung sukat yan. Gagawin natin mula sa scratch. Pero magpapalit ako magdadagdag ako ng exhaust fan. Pero yung fuse, tatanggalin natin yan dahil napakasikip nito. So, ang gagawin ko, pwede naman yung fuse sa labas na lang. Gagamitan ko na lang ng external fuse. Okay? So, dagdag challenge to. Magdadagdag tayo ng butas. So, magiging yan ang pyesa niyan. Napakasimple lang nitong board na to. Kung titingnan natin ang pyesa niyan, terminal, connector, back converter, fuse. Tapos yung pin header. So, 4 na pyesa lang. Nilagyan ko lang ng SMD resistor tsaka LED. Kaya naging 6 pyesa. Para may indication tayo na may power. So, simpleng-simple lang siya. Ang kakaiba lang talaga dito, yung sukat na pinag-aralan ko kung paano ko siya makukuha ng tama para sumot sa ating paglalagyan. So, hindi lang naman to para dito sa bendo machine. Kung meron kayong project na gusto nyong sumakto ang sukat, kapares nito, ay baka makakuha kayo ng idea sa video na to. Sa pa nga pala, maglalagay pa ako ng, i-adjust ko to dito, i-abante ko konti para tamaan yung 3 pin na yon. Ayan, yung 3 pin na yan. Para siya ang sasalo sa board. Walang connection. Lalagay lang natin, susubukan natin kung kaya nating i-shoot doon. Kung tama ang pagkakatansya ko nung nakaraang video, kayang-kaya natin kuhanin to. Pati yung butas ng lalagay nating exhaust fan. Kailangan may butas yan syempre. Ito nga pala yung unang board design ko. Gamit yung KiCad na software na gagamitin natin. So, tingnan nyo yung resistor ko nakatayo. Dapat yan nakahiga eh. Error to, error. Yung footprint lang na napili ko. Mamaya tuturo ko sa inyo kung paano natin i-double check yan. So, dinouble check ko to. Kaso, minaliit ko yung resistor. Kala ko yung resistor na yun. Ang gagamitin nating software yung KiCad. Dati kasi ginagamit ko ay Eagle CAD. So, ngayon KiCad ang ginagamit ko. Kasi yun ay libre lang. Tsaka walang limitation. Wala akong nakita ng limitation. Hindi ko para sa Eagle. So, 2 pa lang ang nade-design doon. So, ngayon gagawa tayo ng bagong design. Tapos, papaprint ulit natin saan pa ba? Sa PCBWay, syempre. Ang video na ito ay handog sa atin ng PCBWay. Ang PCBWay ay manufacturer ng printed circuit board sa China. Sa halagang $5 ay makaka-order tayo ng 10 printed circuit board sa unang order natin. Bukod pa dito ay meron din silang PCB assembly, 3D printing services at CNC services. Kaya't kung may proyekto tayo, printed circuit board man yan o 3D printing, ay pumunta lamang sa PCBWay.com. Ang gamit natin sa dalawang nakarang board design natin ay KiCad 7.0. Ngayon din-download ko yung 8.0. Pero tingnan nyo to, hindi nabura yung 7.0 nung in-install ko yung 8.0. Nakakapagbukas pa rin ako ng 7.0 kasabay ng 8.0. Kaya ko siyang bukas. So, kaka-download ko lang ito. Ito ay 8.0.5. Ito yung huling design natin. So, ito yung terminal, ito yung LED resistor, 3 fuse, back converter, at ito yung pin header na 20 by 2 o 2 by 20. Yun lang ang pyesa niyan. Tapos ayan yung schematic natin. Tapos ang printed circuit board design niyan ay ito. Yan. Yan lang yun. Okay, so gayahin natin to. Pero tanggalin na natin tong fuse. Simulan natin ang bago. Dito tayo sa KiCad 8.0 na gagamitin natin. Ang paggagawa ng project ay ganito. So, simulan natin dito sa new project. Sa new project, gagawa tayo ng ating folder. Piso Wi-Fi custom board with pan. So, pag nagawa tayo ng project name, makita natin dito, ayun na siya. Magkaroon tayo ng PCB editor tsaka schematic editor. So, magsisimula tayo sa schematic editor muna. Close natin yan. Ito yung makikita natin. Okay. So, default lang to lahat. Simulan kagad natin. Mag-add tayo ng pyesa. Pero may binago ako dito. Ito lang nilipat ko sa MM. Ito yung grid. Ito yung mga option na yan. Nakasulat naman dyan eh. Ito yung save. Mga normal na ano lang to eh. Na tools. Huwag kayong malilito.
Ito lang yung gagamitin natin mamaya. Lamang tayo dito sa lugar na to. Ito yung bubuksan natin yung board design. Pwede tayo dito magbukas. Ayan. Pwede tayo bumalik sa schematic pag nasa board design tayo. Yun. Tapos, ito yung mga tools natin sa pag-add ng parts, paglilinya, paglalagay ng text. So dito tayo magsisimula sa add symbol. Pag pinuksan natin yan, lalabas tong mga to. So, ang una natin hanapin yung pwede tayo mag-search o kaya scroll natin. Yan. Halimbawa, yung resistor. Resistor R. Ayan. Resistor. Nakita natin. Pinakasimple resistor. Tapos, wala siyang footprint. Mamaya lalagyan natin yan. Tapos, ayan. Nasa mouse na natin siya. Pwede tayong pumindot ng R para sa rotate. Tapos, left click para ibaba natin. Tapos, makita natin kasama ng mouse natin, meron pa rin yung add symbol. Pag kinlik natin yan, babalik tayo sa add symbol pa rin. So, diode naman tayo. Diode. Letter D. Ayan, diode. Dapat LED. Yun, LED. Ayan siya. Light emitting diode. Okay lang natin. Lagay natin siya dito. Ayan. Tapos, pwede natin ibalik dito sa select item. Usod natin yan. Yun. So, meron tayong nakikita ngayon ditong question mark. So, hindi siya nagkakaroon ng, dapat to magkakaroon ng R1, R2, R3. So, ganito yan. No? Ito yung annotate yan. Annotate automatically. So, pag naglagay tayo ng dagdag na resistor, halimbawa lang, nasa select mode tayo ngayon, pipindutin ko lang yung control tsaka D sa keyboard ko. May duplicate. Ayan, nagkaroon na siyang R1. Duplicate ko ulit. R2. Duplicate ko ulit. R3. Ito, pwede natin itong double click. Gawin natin, ayan o, may question mark siya. R4. Yun. O kaya, pag hindi naman to naka-on, itong annotate automatically, kaya hindi ko in-on yan eh. Kasi nung nakaraan, may pakita ko sa inyo. Kapag nag-duplicate tayo nito, duplicate tayo ng 4, control D lang, pwede tayo sa pagtapos na yung project natin, pwede tayo annotate schematic. So, pag pindot natin yan, in-annotate lang natin. Ayun, nagkaroon na siya ng number. Close natin. Kusa na. Maganda kasi yung in-off ko to. Kasi ang nangyari nung nakaraan sa akin, ang nangyari ganito. So, habang nagagawa tayo ng schematic, kung natin yung KiCad 7.0 yung design natin, tingnan nyo to. Naka-annotate automatic ako dito noon. Yung R1, isa lang naman yung resistor dito eh. Pero itong screw terminal, nakita nyo J2. Pag terminal connector, J ang marking na. Ito, J7. Ito, yun lang. Tingnan nyo, dapat yan, J1 tsaka J2 lang eh. Ang problema kasi noon, hindi ko rin alam yung annotate automatically. So, naglalagay ako ng terminal, tapos makikita ko mali, papalitan ko bago. Nadadagdagan yung numero. Hanggang sa hindi ko na napansin, ayan na siya. Wala namang problema, pero pag maraming pyesa yan, syempre nakakalito yan. So, yun yung annotate automatically. Tapos, diretso na tayo sa pagdadagdag ng pyesa. Gagamit tayo ng terminal connector ulit. Terminal. Screw terminal. Ang gagamitin natin yan ay ilan ba? 6 na lang. 6. Yun. Tapos, add ulit tayo. Ito minsan mahirap dito eh. Dito ako natatagalan noon, nung unang design. Hirap na hirap ako maghanap ng mga pyesa. Total naman, nakagawa na natin to. Search ko na lang yung ginamit ko noon. Filter natin ang on. Underscore O2. Yan. Ito yung mga double layer. Ayan o. Makita natin dito sa gilid yung sample niya. 2x20 tayo. 2x20. Add even yung ginamit ko. Nung nakaraan. Ito. 2x20. Add even. Nakailang palit-palit ako niyan. Ito ang
Ito ang eksakto. Yan. Tapos add ulit tayo para sa ating exhaust fan. O1 lang tayo. Yan. Single row lang. Single row na. Ito muna yung 3 pin. 2 pin pala. Ito na lang gagamitin kong socket para sa exhaust fan. Ihinan ko lang yung wire niyan. Ito. Okay. Para sa exhaust fan. At isa pa, yung 3 pin. O1 by 3. Yan. Ito yung no connection natin. Papang salo lang natin sa board na sana may sakto natin. At yung last natin, yung back converter natin. So yung back converter natin, ginawa ko yun. So ang ginagawa ko kasi noon, nagda-download ako, naghanap ako sa internet. Sa kaso nito, wala akong makita, kaya napilitan ako magawa. Custom. Ayun, custom board. Back converter. Yan. Yan ang ginawa natin. Okay ko lang to. So ayan, kompleto na tayo. Yan lang gagamitin natin. Terminal. LED. Wala na tayong fuse. Okay. So tapos, maglalagay din pala tayo ng, ito hindi ko nilagyan ng run eh. Power. Power ay ground. Power input, ground. Okay, gawa tayo ng ground tapos positive 12 volt. Meron pala nito eh. Nung nakaraan, hindi ko nalagyan. Positive 5 volt para sa output ng back converter at positive 12 volt. Doon tayo sa positive 12 volt. Ayan. Power symbol creates a global label with name positive 12 volt. Alright. So, tapos pwede na tayong mag-wiring. Ayusin lang natin to. Siyempre, yung madaling i-wire. Ilayon na natin to dito. Meron pa pala ako idadagdag. Nung nakaraang video kasi, may nag-comment si Sir, dapat po replaceable fuse socket na ilagay nyo para po na replaceable yung fuse. So, kasi masyadong malaki yung socket, meron ako nun. Doon ako nahirapan din maganap, kaya yung maliit ang ginamit ko. Sa ngayon naman, wala na eh. Okay lang. Tapos yung EMI ng coin slot na probably magpapasira ng adapter. So, dapat isolation po sa power ng Orange Pi coin slot. 12 volt at 5 volt. So, yung EMI kasi ay electromagnetic interference. Nangyayari yan dahil sa switching na power supply na ginamit ko. Ang first choice ko talaga dito, yung 7805 linear regulator para sa ma-regulate yung 5 volt. Ang problema kasi doon, mababa yung current rating niya at lakas mag-init niyan. Kaya lumipat ako sa back converter dahil 3 ampere ang kakayanan niya tapos hindi siya gaanong nagawa ng init. Ang problema nga dyan, yung switching niya kasi switching power supply nga matulin. So nagtanong ako ng solusyon sa ating kaibigan. Ito ang binigay niya. Maglagay daw ng decoupling capacitor. Ceramic capacitor, dielectric type, X7R o kaya X5R. Kalimitang capacitance value, 0.1 microfarad o 100 nanofarad para sa high frequency noise filtering. Tapos papartneran natin yan ng 1UF o kaya 10UF para sa mas malawak na noise filtering at stabilization ng power supply. So, umorder na ako nito. 0805 na SMD ang napili ko. So, surface mounted device. Bago ang sukat niya ay 0805 multilayer ceramic capacitor. So, idadagdag natin to sa ating design. Mag-add symbol pa ulit tayo. Capacitor. Capacitor is unpolarized capacitor, small symbol. Unpolarized capacitor. Ba't small? Ba't may small bago walang small? Kahit alin siguro dito. Kasi dito naman sa keycad, tayo ang mag-a-assign ng footprint. Okay lang natin to. So natin to lalagay dito na lang muna. At escape ko lang. Tapos control D ulit para sa duplicate. Pwede rin natin right click. Ayan o, duplicate. Nakalagay dyan, Control D ang kanyang keyboard shortcut. So, ayan na ang ating schematic. I-wiring ko muna to. Mabilisan lang. Ito nga pala sa KiCad 8.0. Dun sa 7.0 kasi, kiklik mo ang isang pyesa tapos properties o kaya shortcut E. Lalabas yung properties dito. Dito sa KiCad 8, meron na siyang
properties manager dito. So, ayan na, lalabas na siya. Kagaya niyan. Pindot natin itong screw terminal. Gusto ko lang siyang mirror Y. Yun. So, madali. Nandito lang. Ito yung ground. Lagayin natin to ng ground. Ito ang ground, tsaka ito ang ground. Napansin ko dito, nandito nga pala tayo sa select tool. Tapos, ito yung maglalagay tayo ng add wire. Pero pag tinapat natin sa pin, gusto siyang napunta sa add wire. So, ayan. May connection na tayo. Okay, tapos, ito ang gagawin kong positive. 12 volt. Ito. So, yung nag-cross na ganyan, walang connection yan ha. Pag may connection, merong node na ganito o may tuldok. Tapos, dito tayo at ayan. Okay na. At syempre, yung dalawang pin na papunta sa coin slot, yun, okay na. Ganyan lang kasimple. Tapos, mag-duplicate pa tayo dito. Ito, wala naman tong gamit eh. Ito, sa 5 volt lang to. Itong pan natin. Kaya naman ng 5 volt output natin. Maglalagay pa pala ako dito ng output, positive, tsaka negative. Okay. So, dito natin ilalagay yung, ito pala, rotate natin to, R, tsaka ito. Yun. Sa 5 volt lang to. Ito yung para sa exhaust pan natin. Okay. Napakalit lang naman ng wire niyan. Tapos itong tatlong to, wala tong connection. Mukhang tapos na tayo. Hindi pa pala. Itong ground ay dito. Ayun. Tapos ito ay 12 volt input. Copyin lang natin 12 volt. Tapos, ang positive natin dito sa ating pin, itong 2. Itong 4. Positive 5 volt yan. Sama na lang natin dyan. Ayan, ang pangit. Pwede na yan. Mas maganda na yan kumpara nung nakaraan. Tapos, marami itong ground. So, nabase lang ako dito sa last na diagram ko. Ito ay galing sa website ng Orange Pi. So, ito yung board na gamit natin. Ayan yung pin out niya. Yung PA12 tsaka PA11. Ito yan. So, tinapat ko lang. Tapos, marami tayong ground. So, para itong isang to, ground to. Tapos, bilang tayo ng 3. Itong 14, ground to. Bilang tayo ng 2 blanco. To, ground din to. Tapos, bilang tayo dito, ground din to. At ito. So, yan ang ground natin. Pwede natin hindi ilagay lahat. Pero, nilagay ko na. Para maganda. Yan. Yan yung ating mga ground. Tapos, okay na to. Pwede natin tong pangalanan. Delete. O, pwede. Pwede natin pangalanan. Ito ay pan. Yun. Ito ay, ang connector na to ay no connection. No connection. Tapos ito ay power slash coin slot. Yung papunta to sa coin slot. Ayun, ang ganda. Save muna natin. Tapos, take schematic na natin. Yun. Okay na yan. Nagkaroon na yan ng mga J2. Ang ganda niya nga. J1, J2, J3, J4. Tapos C1, C2. Capacitor 1 at capacitor 2. Yun lang. Okay na to. Pwede tayo mag-electrical rules checker o ERC. I-run ERC natin. Makita tayo ng maraming error. Yan yung mga no connection na yan. Pwede natin yan lagyan ng ito. Add no connection plug. Yan. Tanggalin muna natin lahat ng arrow. Punta lang ulit tayo sa ERC. Tapos delete all markers. Yun. Para malagyan natin itong mga to. Sinasabi lang natin kay KiCad na wala siyang connection. Yan. Nilagyan natin lahat ng no connection. Escape ko lang. Pwede natin i-run ulit ang ERC, run ERC, yun, wala na, 3 na lang. Ito lang yung mga sa power. So, kasi kailangan din tayo maglagay ng, sabihin natin kay ERC na, ito yung power, kagaya niya na tuturo niya. Pwede natin ayusin yan sa add symbol,
search natin ng plug. Ayan, power plug. Special symbol for telling the ERC where power comes from. So, lalagyan lang natin ito ng power plug. Ito, nasa na yun? Ito tayo sa 12 volt. Ayan. Yun. Pag niran ulit natin yan, wala na yung arrow. Meron naman panibago. Ito. Yung ground, wala pa kasi yung ground. Lagyan din natin ito ng power plug. Teka, copyin lang natin tong power plug na to. Lagyan natin yung ground. Pag niran ERC ulit natin, dadagdagan. Ba't ganun? Dadagdagan. Ito minsan mahirap kausap tong ano to eh. Dito tayo sa may arrow. Itong 5 volt, lagyan na nga rin natin yan. O, tsaka itong tinuturo nyo na to. Ayan. Tapos, run ERC ulit tayo. Ayun. Dadagdagan. Naging 6. 1, 2, 3, 4. Apat na yung nakikita kong arrow ah. Niloloko tayo itong ERC na to. Wala naman kasing nalagay na. Ewan ko, nalilito ako dito eh. Anyway, ganito na lang gawin natin. Tanggalin ko na to. Pasawa yan eh. Yung no plug, tanggalin ko rin. Yan. Tapos, linyahan ko ulit to dito. At to. Tapos, run ERC tayo. Yung dalawang yan ay delete marker. Ayan, okay na. Wala nang error. So, ang problema kasi dyan, siguro may tindahan dahil siguro dito sa ginawa kong back converter na to. So, hindi to perfect eh. Hindi ko alam kung anong problema. Aalamin ko pa. Pero sa ngayon, wala namang problema yan kasi kung titingnan natin yung last design natin sa 7.0 na keycad, yung huling pinaprint ko, ito, wala ngang electrical rules check akong tinakbo dito. Tingnan nyo ang adang error nito. Yan o, ganun din. Pero pinaprint ko yan. So, bali wala naman kasi yan eh. Hanggat alam natin na gumagana, kagaya ito, simple-simple lang, ay okay lang. So, yun. Save natin to. Okay na to. Pwede tayong maglagay nga pala dito ng title. Gamitin natin ng text. I-type natin ng title. Yan. Mga nating piso Wi-Fi custom board. Pwede nating i-bold. Tapos okay lang natin. Parang ang liit. Ayan, nandito naman pala yung properties natin. Pwede natin tanggalin pagkaka-bold. Tapos pwede natin lakihan. 1.27. Gawin natin 2. Yun. 2 mm. Usod natin. Ayaw tumama sa grid oh. Didiinan ko lang ang shift para mas pino. Ang shift. Control pala. Nakadiin ako sa control. Para mas pino ang usod natin. Yun. Tapos, teka lang. Nandito tayo eh. Move muna tayo. Palitan ko to ng kulay. Ito color. Black. Yan. Black. Yun. Tapos, lagyan natin ng date. Text ulit tayo. Ngayon ay September 20, 2024. Okay. Tapos, itong ibabang to, pwede natin lagyan din ng text. O kaya, yung logo natin. Dito sa image. Halimbawa, ito. Yun, ang laki. Ang laki nga. Dala-dala natin. Ayun yung schematic natin, no. Ito yung logo natin. Baba ko lang. Tapos, liitan natin ng sobrang liit. Dalhin natin dito. Ang laki naman nito. Ayan. Sumobra naman sa liit ngayon. Sala yung logo ko eh. Pero pwede tayo maglagay ng text lang dito eh. Text. So, okay na ang ating schematic. Ganda nito oh. Pwede natin itong i-print. Print preview natin. Ayan oh. Pag pinrint natin, ayan ang kalalabasan sa papel. Nga pala sa setting. Hindi ko naman kasi binago setting nito eh. Sa, ito oh. Page setting.
Nakalagay dito, A4 kasi, A4 yung printer ko palagi, tsaka mga papel. A4 lang ang pinili ko. Pwede tayo magmalaki yung A3 kung kaya nyo i-print. Mas maganda kung malalaking design. Tapos landscape orientation. Yun lang naman ang... Hindi ko to ginalaw tong ano to. Pero kung gusto nyo baguhin, nandyan lang yung setting. So, ayan. So, sa ibang video na lang tayo gumawa ng kung paano natin to ginawa ng DC back converter o sarili nating module at footprint. So, symbol yan. Dito yan nagagawa sa symbol editor. Yan. Diyan tayo gagawa ng symbol kung gusto natin gumawa ng bago. Diyan ko ginawa yung back converter. Tsaka footprint editor. Paggagawa naman tayo ng sarili nating footprint. Okay? So, sa ibang video na lang yan para hindi tayo humaba. Ngayon, pwede na tayong magpunta sa ating PCB editor. Okay? So, ang PCB editor, pag pumunta tayo dyan, walang laman pa rin yan. Kahit nalagyan na natin ng laman yung schematic. Para magkaroon ng laman yan, pupunta tayo dito sa Update PCB from Schematic. F8 shortcut. Update PCB with changes made to schematic. Pag pindot natin yung Update PCB, close natin, wala pa rin. Pero kung wala kasi tayong naka-assign na footprint, ganito yan. Pag babalik muna tayo sa schematic, meron niyang tools dito na Assign Footprints, Run Footprints Assignment Tool. So, pag pindot natin yan, ito lalabas. So, ito yung parts na nasa design natin. Meron tayong siyam na parts, 2 capacitor, isang LED, ito yung nilagay natin pangalan na. Coin slot J1, J2, J3, J4, resistor, tsaka itong U. Ito yung back converter natin. Halimbawa, itong capacitor, hanapin natin dito, capacitor SMD, capacitor tantalum, capacitor THT true hole. Dito tayo sa SMD. Tapos, hanapin natin dito sa right side, yung 0805. Ayan o. 0805 metric hand solder. Mabiverify naman natin ito mamaya. Right-click natin, view selected footprint. Ayan ang itsura niya. Tapos, pwede nating i-3D viewer para magkaroon tayong idea. Ayan ang itsura niya. Kung may 3D model So, yung mga typical na symbol o parts, meron yan. Okay? So, close lang natin to. Tsaka to. So, ngayon, pag sigurado na tayo, double-click lang natin to. So, yun na siya. Nagkaroon na. Pati itong isang to, 0805 metric hand solder. Hand solder yung ginagamit ko kasi mas malaki ng konti yung pad niya. So, yun. Naging 2 na. Tapos, sa LED, pupunta tayo dito, sa category dito. Pwede rin tayo mag-search dito, pero minsan, dito na lang ako naghanap. Diode, SMD, 0805 din to. 0805 SMD hand solder. Yun. Okay muna natin. So, itong 3 meron na. Itong 4 hanggang 9 wala pa. Okay lang natin. Nag-save na yan. Save natin. Balik tayo sa PCB editor. Wala pa rin. Pag in-update natin to, update PCB, close. Kasama na ng mouse natin, yung nalagyan natin ng footprint. So, dala-dala ng mouse natin yan hanggang ibaba natin. So, ayun na yung 3. Pwede nating pag-iwaiwalayin. So, ayan. Tapos, dito sa PCB editor natin, pwede tayo mag-view 3D viewer. Ayun na siya, Sa keycad na to, kusa niyang lalagyan ng board design o sukat ng board. Ini-estimate niya na kung gano'ng kalaking board na gagamitin. Dahil wala tayong outline na nilagay. Halimbawa, layo natin to. Tapos, balik tayo dun sa view, 3D view. Ayan bumaba yung board natin. Kasi, dun niya nakita yung mga parts. Okay? Ganyan ang ni KiCad. Pero mamaya, syempre, ito yung target talaga natin. Lalagyan natin to ng saktong board design. Alt-3 ko lang, shortcut. 3D view, ayan lumaki na. Para sa 3 pyesa, ang laki niya. So, pinapakita ko lang para may idea tayo. So, ganun yun. Ngayon, save ko rin to.
Ay, sorry po. Board setup pala yun. Save natin to. Balik ako sa schematic. Lagyan ko lang lahat to ng footprint. Itong natitira. So, ito pa isang mahirap, no? Paghanap ng footprint. Pero, mabaverify natin yung mamaya. Ang gagawa ko dito palagi, ipiniprint ko pag nalagay ko na lahat. Bago susukatin ko isa-isa yung actual na mga pyesa. Tapos itong back converter, special to eh. Nandito to sa custom board na ginawa ko. Custom footprint. Ayun, nag-iisa lang yan, no? Okay natin. Double click natin. Pwede nating i-view yan. Yan siya. Nilagyan ko na siya ng arrow ngayon. Tapos ito, wala tong 3D. Yan lang siya, oh. Kasi custom po lang to. Pwede natin lagyan yan. Pero arte na lang yun eh. Kapares ng ginawa ko dun sa unang design ko sa KiCad. Tapos, punta tayo sa PCB editor at update natin to. Close. Ayan na yung mga pyesa natin. Yun. Tapos, pwede na natin tong i-print. Pero, ang ginagawa ko kasi dito, i-move natin isa-isa. Ito, pin header, sigurado naman to eh. Tsaka tong resistor natin, puro 08, 05 to, kaya dapat to, magkakasukat tong apat na to. Pwede natin tanggalin yung mga yan. May properties na rin dito. You know. Wala. Pag-click natin tong letter E. Ayan o. Pwede natin tong tanggalin sa show. Wala dito ah. Yun. Wala na. Yun. Tapos, ang gagawin ko dito ay ipiprint ko. Kahit black and white lang, ang mahalaga is scale 1:1. Tapos, kung gusto natin makuha yung sukat ng board, sabay mamaya na yun. Pag nagawa na tayo ng outline. Pero ito muna ay ipiprint ko sa aking printer. Print natin to. Nothing to print. Teka lang. Print natin yung front, tsaka front lang. Tsaka yung front silk screen, front face, print preview. Yun. Dapat ganito makikita natin sa printer natin. Print natin to. Yun. Kuha tayo ng mga sample. Ayan o. Sakto. Siguradong subok na yan eh. Yan eh. Pati yung mga ano. Pero ganito ginagawa ko pag check. Pin header. Bilang papansukat ko. Pero sakto yung pitch niya o. Yung pitch o yung pagkakalayo ng kada butas. Sakto. Kahit dito. Pares yan. Alright. Yun. Sakto rin o. 5.08 ang pitch. Sakto. Tapos, ito yung 0805 natin. Hindi ko na susukatin. Pero kung gusto nyo sukatin, sakto yan. Sayang kasi yung pyesa natin. Eh. Pag nilabas ko to, mawawala na to eh. Hindi ko na sinusukat. Nga, sukatin na nga natin. Kita ba? Yan o. Sobrang liit kasi yan. Pero kung ipapatong natin dyan, resistor to. Lagay natin sa capacitor. Para pares naman yan, 08, 05. Ayan o. Pwede siyang ihinang ng kamay. Ganda. Ang hirap lang talaga. Malamang yung resistor na yan, nilabas ko. Maglalaho na yan. Pero ganyan ako mag-verify. Printer talaga mahalaga. So, sigurado na tayo dito. Pwede na tayo mag-layout. Susunod natin i-print yung layout nito. Kapares nung ginawa ko nakaraan. Ano? Pinrint ko nung tapos na siya. Tapos, ginupit ko pa ngayon eh. Tapos sinukat ko sa Orange Pi mismo. Pero ayan o. Ito yung pinrint ko bago ko to ipagawa. Tapos ito yung lumabas. Saktong-sakto. Pares na pares ng printer.
Kaya ginawa ko dyan, ginupit ko, tapos sinunod ko dun sa microcontroller. Nga pala, dumating na rin yung aking, yan o. Ito yung capacitor, 0805. Okay. So, pwede na tayong mag-layout. Doon na tayo sa exciting na part. Gagawin natin ganito yan. Tapos, maglalagay tayo ng butas para sa pan. So, double check nyo palagi pagka ganito kung magde-design kayo. Kasi kapares nang nangyari dito sa unang-unang board design ko. Itong Arduino practice board. Sa design ko, itong resistor na to, nakaiga. So, nagkamali ako ng sukat ng resistor. Kaya ayan, tumayo na lang siya. So, yung error ko dyan. Okay? Ito yung una kong design. Ito yung pangalawa. Sa KiCad. So, yun. Okay na tayo. Na-verify na natin. Pwede na tayo mag-drawing. Uunahin natin i-drawing yung sukat ng board natin. Sa ngayon, ang sukat ng board natin ay si KiCad pang nag-decide. Nga pala, ito yung pinakita ko yung unang-unang design ko sa KiCad. Ito yung mali yung resistor na nagamit ko. Kung titingnan natin sa design, ayan, ganyan dapat itsura nun eh. Kaso, iba. Ito nilagyan ko to lahat ng 3D model, kaya natagalan ako dito. 3 linggo ko yata kung ginawa to. Pero na-off yung mga 3D model niya na. Ayan sa pindutan na to. Tapos, pag tingnan natin yung schematic niyan, dito ako nagkamali niyan. Tingnan natin yung footprint assignment tool. Nawawala ng isa. Ito yung resistor natin, Ayan, Ayan ang ginamit kong footprint. Pag view selected footprint natin. So, dito pa lang malalaman natin Makikita natin tong sukat na to. Nandito sa baba, tong X position na to. Tsaka tong Y. Tong X na to, pag nilagay ko, kung nasan yung crosshair ko, nandun siya. Makikita natin 2.54. Tapos, 5.08. So, ibig sabihin mula sa pin number 1 hanggang sa pin number 2, 5.08 mm ang haba niya. So, kung may ruler lang tayo, para sukatin natin yung actual na resistor, makikita pa lang natin dito ng maliit na. So, concern ako dito talaga nung dinesign ko to. Ang problema lang talaga, yung resistor binaliwala ko kasi kala ko yun na yun. Pero iba pala. Kaprasong differential lang naman. Buti nakatayo pa yung resistor. Okay, so balik tayo dito. Dito na tayo sa sa sukat ng board. Sa sukat ng board, dito tayo pupunta sa edge cut. Ito yan. Tapos pwede tayo mag-drawing. Halimbawa, draw rectangle. Pag nag-drawing tayo dito, may rectangle na tayo. Check natin yung, nasa edge cut tayo Pag chinek natin yung 3D viewer natin, ayun na yung board natin. Tayo na nag-decide kung ano yung board. Ngayon, nasa labas na yung mga pyesa. Iayusin na lang natin yan. Kukunin natin yung tamang sukat. Halimbawa, pwede tayo maglagay dito. Ito ang bala ko Dito natin lalagay yung pan. Keyboard shortcut ko na lang. Alt-3. Yun, butas siya Tapos pwede tayo mag-pre-drawing nga pala dito. Ito, polygon. Halimbawa, yun, butas din yan. Yun, butas na. Ang ganda. So, pwede natin talaga mailagay yung exhaust fan. Pero ang kasi dito, yung tamang sukat. Sa ngayon, masyado nang mahaba yung video natin. Gagawa na lang tayo ng part 2 para dito sa design ng printed circuit board natin. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood at sana may natutunan kayo kahit papano sa ating video. Hindi po ako professional sa pagde-design ng printed circuit board. Simple lang, pag-aaralan ko pa rin palagi. Pero nakakagawa tayo ng kakaibang project.